Isang mapayapang hapon Pilipinas, ito po si Lisa Makuha, ang inyong balerina ng bayan na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Noong isang buwan, May 12 to be exact, iniwan tayo ng isang pambansang alagad ng sining na kung tagurian ay ang First Lady of Philippine Theater, si Daisy Ontiveros Avellana. At tulad ng inaasahan, ipinagluksa siya hindi lamang ng mga artista ng teatro, kundi ng lahat ng alagad ng sining at kultura sa ating bansa. Binigyan siya ng necrological ceremony befitting a national artist sa CCP Main Theater noong May 17, bago siya inihatid sa huling hantungan. Malaking karangalan para sa amin dito sa Art to Art na makasama sa hapong ito ang isa ring pambansang alagad ng sining, National Artist for Literature, Bienvenido Lumbera, upang bigyan parangal ang dakilang National Artist for Theater na si Daisy Ontiveros Avellana. Nakilala bilang First Lady of Philippine Theater si Daisy Ontiveros Avellana dahil sa angking beauty, brains, and character na hinahangaan ng lahat kahit pa nung estudyante pa lamang siya sa Universidad ng Pilipinas. Dito siya nagtapos ng Bachelor of Philosophy at naging aktibo rin sa pag-arte at sa pagsusulat. Itinuring siyang isa sa mga most eligible bachelorettes ng Alta Sociedad noong mga panahong yon, hanggang sa napakasal siya kay Lamberto Avellana noong 1938 at dito nagsimula ang panghabang buhay nilang samahan sa loob at labas ng teatro. Magkasamang itinatag ng mag-asawa ang Barangay Theater Guild noong 1939 at naging aktibo ito kahit pa noong pananakop ng Hapon. Matapos ang giyera, naging scriptwriter din si Daisy para sa DZPI. Siya rin ang sumulat ng script para sa unang pelikula ng asawang si Bert Avellana bilang direktor, Ang Sakay, noong 1939. Kasama sa mga pinasikat niyang katauhan sa teatro ay si Candida mula sa Portrait of the Artist as Filipino, ang Senyora sa Paglipas ng Dilim, si Bernarda sa La Casa de Bernarda Alba, si Lavinia sa Morning Becomes Electra at bilang bida sa Medea. Naging isang natatangang actress, direktor at manunulat para sa teatro at radyo rin si Daisy sa mahigit na 5 dekada at tumanggap ng maraming parangal kasama na ang CCP Centennial Honors at ang Gawad Siglo ng Aliw Award for Theater. Taong 1999 nang itanghal si Daisy Ontiveros Avellana bilang National Artist for Theater at noong 12 ng Mayo ng taong kasalukuyan, sumakabilang buhay ang dakilang pambansang alagad ng sining sa edad na 96. Sumasaludo ang Art to Art sa isa sa mga haligi ng Philippine Theater, National Artists, Daisy Avellana. Mga kaibigan, kasama po natin ngayon para alalahanin ang mga ginintuang alaala ni National Artist Daisy Avellana, ang isa pang nating National Artist na madalas tayong paunlakan dito sa Art to Art, Dr. Bienvenido Lumbera. Magandang hapon po, Dr. Lumbera. Magandang hapon. And welcome back po sa Art to Art. Kasiyahan ko. Pang-apat na po nating episode together. Dr. Lumbera, isa po kayo sa national artists na na pumunta sa necrological ceremony para kay National Artist Daisy Avellana last month. For those who've never attended such ceremony, ano po ang nangyayari sa ganitong seremonya? Well, unang-una, yung kanyang labi, this time, ashes. No? Ipinaparada ng mga military escort. Then, aakyat sila sa ramp ng CCP, pagkatapos tuloy na sa auditorium. Ang mga iba pang national artist, those who were able to come, will be trailing behind this procession. And sa loob ng teatro, ang karaniwang nagaganap bukod sa national anthem, nandoon yung pagtugtog ng orchestra na parang alay sa pinararangalang artista.
Sa programa mismo, nandun yung mga pag-aalay ng bulaklak ng national artists at yung pagbibigay ng mga maikling pahayag tungkol sa artistang pinararangalan. So, ako isa sa mga nagsalita sa pagkakataong yon. At ang sinabi ko ay paggunita sa mga nagawa ni Daisy para sa teatro at kung paano ko siya nakilala at ano ang kahalagahan ng kanyang pagiging national artist. So, ganun lang. Pagkatapos merong maikling portion na nagpapakita ng isang theatrical piece. This time, sayaw ng mga taga-Ballet Philippines to the music of Lucio San Pedro sa Duyan, about Duyan. Ugoy ng Duyan? Yes, sa Ugoy ng Duyan. May maikling sayaw at ganun lang kasimple ang programa. So, ang layunin ng ganung pagtatanghal ay may paalaala sa mga manonood ang naging papel ng artista sa larangan ng kultura. Okay. So, nasabi nga ninyo na kayo po ay isa sa mga nagsalita kung paano nyo siya unang nakilala. So, paano nyo po unang nakilala si Daisy Avellana? Si Rolando Tino ang talagang madikit sa mga Avellana at siya yung nagdala sa akin sa mga pagtitipon na nandoon si Daisy at saka ang kanyang asawa. Saka, dahil ako'y nasa manunuri ng pelikulang Pilipino, at si Bert Avellana ay isa sa mga awardees ng manunuri, kilala ko na si Bert, at pero sa pagkakataong dinala ko ni Rolando roon, yung kanya, si Daisy bilang isang artista sa entablado, at saka ko lamang nakilala. So nakilala niyo siya noon. Ano po yung inyong mga fondest memories of her? Siyempre, para sa sino mang mahiligin sa teatro, ang laging maalaala ay ang pagtatanghal ni Daisy sa karakter na Candida sa dula ni Joaquin, Portrait of the Artist as Filipino. Bilang Candida, si Daisy Avellana gave an iconic performance. It is something that could not be repeated by other Filipino artists. Nilikha niya yung papel ni Candida at buo ang kanyang pagkakalarawan sa tauhang Candida bilang isa sa dalawang magkapatid na inakit ng isang vaudeville pianist na ipagbili yung binta ng kanilang ama na si Don Lorenzo Marasigan. Itong painting na ito ay naglalarawan sa isang matandang karga-karga ng isang batang kamukha niya at yun ay isang paglalarawan sa pangangailangan na yung mga kabataan ay dapat maging tagapagdala sa hinaharap
ng kanilang mga ninuno. No? Yung painting na yon ay siyang pinakasentro ng portrait ni Joaquin. At sa dakong huli, upang mawala na yung tukso na ito ay ipagbili, ganong ito ay pamana ng ama at kumakatawan sa kultura at pagpapahalaga ng isang henerasyon ng mga Filipino, sinira ni Dolly, ng younger sister. Sinunog. At sa ganung paraan, nawala na ng pangangailangan o tukso na ipagbili nila yung likha Yung ng kanilang larawan. ama. Nasabi ninyo na hindi na mauulit ang pag-portray ni Daisy Avellana sa role ni Candida. Bakit po ninyo nasabi yun? Hindi lamang sa entablado nangyari yung kanyang paglalarawan sa katauhang Canada. Nang ito ay isa pelikula ni Bert Avellana, yung original English ni Joaquin, nakapag-iwan si Daisy ng isang permanenteng alaala tungkol sa kanyang performance. Napakalalim ng kanyang pagka-unawa sa katauhan ni Candida at sa kanyang pagganap ay ramdam na ramdam ng mga manonood ang kanyang ang pagtatalo sa kanyang kalooban kung isusuko ba nila yung painting, kanilang mga prinsipyo dahil sa pangangailangan, naghihirap na yung pamilya. No? So, bilang isang artista, si Daisy Avellana ay may napakalalim na pag-arok sa katauhan ng mga karakter na kanyang nilalarawan. Maging ito ay si Candida, si Bernarda Alba, si Aling Ising, mga papel na iba't iba ang timbang at kahalagahan. Pero bawat pagtatanghal ay naipakita niya ang kanyang dedikasyon sa kanyang sining. Ano po yung naging impact sa buhay ni Daisy Avellana ang mapangasawa si Lamberto Avellana? Sa inyong opinion, how did this couple influence the landscape of Philippine theater and cinema? Okay. Dito sa kanyang memoir na pinamagatang Drama of It, ewan ko kung nakita mo na itong libro na ito. Hindi pa po. The Drama of It. The Drama of It. Memoir ito ni Daisy Avellana. Yung biographical account ay pinagsama niya ang kanyang buhay at ang buhay ni Bert sa enumeration ng mga petsa sa kanilang buhay. At malinaw na hindi mapaghihiwalay ang sining ni Daisy at ang sining ni Bert. Sila ay nagtulungan. Si Daisy, bagamat siya hindi bahagi ng industriya ng pelikula, ay sumusulat ng script, ini-edit yung script ni Bert, at mayroong mga konsultasyon nangyayari sa pagitan nilang dalawa habang sinushoot ni
birth yung kanyang pelikula. So sila talagang power couple. Yes, yes, indeed. Oo. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol kay national artist Daisy Avellana kasama ng ating panauhin, National Artist for Literature, Dr. Bienvenido Lumbera. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa musika, itatanghal ang concert ng theater actor at singer na si Odi Himora na pinamagatang I Was Here sa July 5, alas 7:30 ng gabi sa tanghalang Aurelio Tolentino ng Cultural Center of the Philippines sa Ross Boulevard, Pasay City. Ito ay pangalawang palabas na sa seryeng binansagang Triple Threats, Leading Men and Women of Philippine Musical Theater. Inihahandog ng Manila Symphony Orchestra ang The Trumpet Call sa July 6, alas 8 ng gabi sa Francisco Santiago Hall, Equitable Tower 1, HV de la Costa Street Corner, Estrada Street, Makati City. Ito ay pangalawang palabas sa kanilang Color Your World 2013-2014 concert season. Tampok ang mga Belgian guest artists na sina Manu Maliarts sa trumpet at Thanos Adamopoulos bilang guest conductor. Para sa ticket at iba pang detalye, tumawag sa 523-5712 o mag-email sa info@manilasymphony.com. Inihahandog ng Lyric Opera of the Philippines ang palabas na Curtains Up sa July 6, alas 3 ng hapon sa Lopez Memorial Museum, ground level, Benpress Building, Exchange Road, corner, Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig. Tampok ang mga piyesang opera at classic Broadway hits. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 631-2417 o mag-email sa cdmodrigo@lopez-museum.org.ph. Itatanghal ng Cultural Center of the Philippines ang Flutopia, a flute celebration at the CCP sa July 6 at 7. Magkakaroon ng mini-concert sa labi ng tanghalang Aurelio Tolentino sa July 6, alas 9 ng umaga at alauna at alas 4:30 naman ng hapon. Kabilang sa mga magtatanghal ang Phil Banda Wind Orchestra, PPO Woodwind Quintet at sina David Johnson, Olivier Oceanin, Adolfo Mendoza, Gina Su, Dr. Sunny Yanko at Raymond Sarial. Sa July 7, alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, magtatanghal naman ang mga estudyante ng UST Conservatory of Music at UP Conservatory of Music, MPO Woodwind Quintet, mga flutists mula sa community bands, Phil Bond Trio at Candelarius Flute Quartet. Samantala, tampok naman sa isang gala concert sa July 7, alas 7:30 ng gabi, si Jinta, principal flutist ng Singapore Symphony Orchestra. Magsasagawa rin si Jinta ng flute master classes sa July 6 at 7. Para sa kompletong detalye, tumawag sa 832-1125, local 1609 at 1610. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin natin si National Artist for Literature, Bienvenido Lumbera, upang magpugay sa yumaong National Artist for Theater, Daisy Avellana. Bukod po sa teatro, naging aktibo din po si Daisy Avellana sa larangan ng radyo at pelikula. Can you tell us more about her contributions in these fields? Sa radyo, silang mag-asawa ay nagbuo ng isang grupo na nagtatanghal ng mga dula. So, mga dula na kanilang nagawa na inuulit nila sa radyo. Na isang bagay na mahalaga dahil siyempre ang teatro ay iilan lang ang nakakapanood. At sa pamamagitan ng radyo, mas malaganap ang naaabot ng isang pagtatanghal. No? So, yung kanilang Macbeth in Black, Othello, itong mga ito ay laging na i-feature sa mga publikasyon. Ngayon, para magkaroon ng pagkakataon yung mga ibang tao na maging bahagi ng audience ng pagtatanghal ng mag-asawa, gumawa sila ng mga
ng programa para sa radyo. At yun ay isang malaking kontribusyon ni Daisy at saka ni Bert. Sa pelikula naman, siya ang bale principal na scriptwriter ni Bert. Yung anak dalita, malaki ang kanyang papel dyan sa paglikha ng script. Sa yung kahit na yung portrait of the artist na ito ay gawin sa pelikula. original language, English, siya uli ang naging mahalagang bahagi ng staff ni Bert. So, si Daisy gumala, hindi lamang sa entablado, sa radyo, pati sa pelikula. At nang siya nga ibigyan ng title na National Artist for Theater and Film. No? So, yun ay isang pagkilala sa malaking ambag ni Daisy sa papalaganap ng sining sa pamamagitan ng radyo at saka pelikula. Nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon na makatrabaho si Daisy Avellana? Hindi naman trabaho, kundi observer ako sa kanyang mga pag-rehearse. Dahil nga si Rolando Tino, na isang matalik na kaibigan ni Daisy Avellana, hinatak niya ako para maging bahagi ng mga sumusubaybay sa ginagawa ni Daisy. At doon ako nagkaroon ng relasyon kay Daisy bukod sa kanyang asawa. Si Daisy Avellana din po ang muling bumuhay ng Zarzuelang Walang Sugat na itinanghal sa CCP under her direction noong 1971. Why is this an important milestone in theater at bakit kaya niya pinili ang zarzuelang ito during a time of political repression? Sa panahon na ginawa niya yung Zarzuelang Walang Sugat, nais niya tila na iparamdam sa mga manonood ang kontradiksyon na nangyayari sa lipunan at kung paano ang mga nagtatanghal ay gumaganap sa papel na pagpapatingkad sa pagkamakabayan ng mga manonood. At ang yung kanyang ginawa sa Zarzuelang Walang Sugat, ang salaysay kasi nito ay tungkol sa isang gerilyero na nagpanggap na siya ay napatay sa isang labanan sa pagitan ng mga sundalo at sundalo ng Espanya at ng mga gerilyero. Siya ay kailangang itanghal dahil sa may usapan si pangalan ng tauhan na siya ay magpapakasal kay Daisy. Pero yung sa takbo ng naratibo, yung tiya ni Daisy ay nagpasya na siya ipakasal sa isang Kastila. So doon sa oras ng paglilibing, dadalhin sa simbahan, hindi pa siya, naghuhingalo pa lang siya, kunwari, at hiniling niya na sana ay makasal siya kay Daisy. At
nang mapapayag yung prospective bridegroom na Espanyol na magkaroon ng kasalan, naganap yung kasal ng pangunahing tauhan at saka ni Daisy. Pagka nang mangyari yon, bumangon ngayon itong si, anong pangalan to? Ha? Oh, si Tenyong. Bumangon siya at kantahan yung mga tao, walang sugat, walang sugat. Parang nalinlang nila yung mga Espanyol na yung kasal ni Daisy sa isang Espanyol hindi natuloy at sa halip naging kasal siya sa isang gerilyero. So ganun yung walang sugat. Gustong-gusto ng mga manonood yung walang sugat dahil ang mga kanta nung sarsuela na ito ay kilala na ng mga manonood ng teatro at sa isang pagkatapos ng mahabang panahon na hindi ito nakikita ng mga tao ay biglang nabuhay yung musika para sa mga manonood ng kasalukuyang panahon. Yung mga karamihan naman ng mga dula na isinulat niya ay nilabas sa wikang Ingles. Pero lumutang pa rin ang kanyang pagiging makabayan. Paano po niya nagawa ito? Una, ang layunin kasi ng Barangay Theater Guild sa pagtatanggal nila ng mga English plays ay makabayan. Sa patriotic project. Sa English nga lang ginagawa. So, pinapakilala nila yung mga klasiko ng entablado sa kanluran in their own version. So, andun yung Othello, andun yung Joan of Arc, andun ng Bernarda Alba. Ang mga ito ay classics of Western theater. At sa pagtatanghal ng mga ito, nagagawa ng barangay na ipakilala sa mga manonood na Pilipino na andito yung mga dakilang akda na dapat maging bahagi ng kamalayan ng mga Pilipinong mahiligin sa teatro. Okay. Nung parangalan po siya ng CCP Centennial Honors, sinabi sa citation na Daisy Avellana pioneered and saw the maturation of Philippine legitimate theater to what it is today. Paano po niya nagawa ito? Ano po yung pinakamahalagang kontribusyon niya sa larangan ng sining at kulturang Pilipino? Okay. Hindi lamang Ingles ang kanyang mga kinampanang dula. Sa pamamagitan ni Rolando Tino, naakit siyang subukan na gumanap sa mga akdang Pilipino. So halimbawa, paglipas ng dilim, nandun siya sa Bernarda Alba na tinranslate ni Rolando Tino. Andun siya sa dramang Anak ng Araw ni Tony Perez. Bisaya siya, and she was very hesitant to speak, to appear in a Tagalog-speaking role. However, si Rolando Tino, mga kanya makulit, and he was able to persuade her to try acting in Tagalog plays. And she did the transition. She managed the transition very successfully. So, hindi lang teatrong Ingles kundi pati
Teatrong Tagalog ang kanyang sinaklaw. At dahil dito, naging halimbawa siya para sa mga ibang aktor na Filipino na English muna ang unang ginampanan. Ngayon, naging natural na ang isang artistang sa English na nagsimulang gumanap sa entablado ay pwede ring gumanap sa wikang Filipino. So, isa po siyang crossover artist. Oh, yes. Yes. Mabilis po na namang lumipas ang kalahating oras at nais nating pasalamatan muli si national artist Bienvenido Lumbera na palaging sumusuporta sa atin dito sa Art to Art. Maraming salamat po. Kasiyahan. Dr. Lumbera, malaki pong utang na loob para sa amin ang madalaw ninyo kami muli. Samahan ninyo kami ulit sa susunod na linggo, alas 13:30 ng hapon, dito pa rin sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan.